Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, gawan mo kami. Kristo, gawan mo kami. Panginoon, gawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mag-umapaw nawa sa aming kalooban ng Espiritu Santo na nagbunsod sa diakonong si San Efren para kumatha ng mga awit sa pagdiriwang ng pagliligtas mo at para maglingkod sa iyo ng buong puso at sigasig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay, mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa iyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw nang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain. Si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan. Tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salmong tugunan, poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang inyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisinungaling? Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan, nagagalit ka man, sala ay iwasan, sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon liwanag mo sa aming pasikatin. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak ng angkin, nilang may maraming imbak na pagkain, at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Ang lahat po ay magsitayo. Dapat kayong magliwanag ng kabuti ay mayang at Diyos ang siyang matanyag. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong mga amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mga pilgrims po at sa mga parishioners, maligayang pagdating po sa Pambansang Dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Bawat isa po sa atin ay napapagod. At pag tayo napapagod, ano ang madalas nating ginagawa? Siyempre po, naturally, human instinct, talaga magpapahinga para ma-relax ang kanyang sarili. Napapagod ang tao at ang nakakapagpapagod sa tao ay hindi yung kanyang ginagawa, kundi yung kanyang iniisip. Sapagkat kung ang iniisip niya ay mapapagod agad, lahat apektado ang katawan. Kaya nga po kung may kaunting sugat, nararamdaman ng katawan mula ulo hanggang paa. At lahat po tayo nakakaranas po nito.
Kaya kahit yung kaunting yon, siguradong disturb tayo. Lalo na't kung ito ay napakaliit. Kaya nga po sa buhay po natin, marami tayong karanasan. At madalas yung karanasan po natin ay yung mga istorya ng ating buhay na hindi natin basta-basta kalimutan. Lalo na kung ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng sakit o sabihin po natin ng ating tampo ano paman sa ating kalooban. Sapagkat bilang isang tao, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon na kung saan ang bawat isa po sa atin ay merong kakayahan na tuwirin ang kanyang pagkakamali, na tuwirin ang kanyang mga baluktot na pag-iisip, na tuwirin ang kanyang sinasabi po nating kanyang pagkakamali sa buhay. May mga tao at marami sa atin na hindi marunong makinig sa salita ng Diyos. Ayaw yang pakinggan. Kahit po sa misa, kahit naman tayo magmisa, bawat isa po sa inyo, hindi yan nakapokus. Iba ang iniisip. Iba ang ginagawa ng utak. Ibig sabihin, pinipilit niya lang ang kanyang sarili na sumimba. Bakit kaya? Dahil hindi niya priority. Kasi kung hindi niya priority, ibig sabihin, nakikipagagawa ka o sinasabi po natin, iba marahil ang gusto mong gawin sa iyong isip at sa iyong pagkatao. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na kung saan sinabi ng ating Panginoon ang talinghaga. At ang talinghagang ito madalas po nating nakikita. At ang talinghagang ito madalas po nating nalalasahan. Sabi nga po ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo, kayo ay asin ng sanlibutan. Ang asin, saan matatagpuan? Sa kusina madalas. Ang asin, saan din matatagpuan? And of course, sa dagat. At ngayon, kung ang asin ay hindi kapakay-pakinabang, anong ginagawa ng tao? Itinatapon. Bukod sa itinatapon, niyayapakan. Anong ibig sabihin? Hindi na nga kapaki-pakinabang eh. Kaya nga po isipin po natin, kung hindi kapaki-pakinabang ang pagsimba at hindi ka nakapokus sa Panginoon, meaning, panapon ka. At yun ang ayaw ng Diyos. Pero pinili ng tao na maging mapanapon ang kanyang sarili. Bakit? Kasi iniisip siguro natin na wala tayong magagawa. Meron po. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. At bukod doon, gumamit pa rin ulit siya ng talinghaga na tinatawag natin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Gumawa po kayo ng sulo. Pag kayo gumawa ng sulo, na may oil at saka po merong asin, maganda po ang pagkaliwanag niyan. Dahil ang asin, hindi kukupas. Dahil ang pinagmumulan ng liwanag ay asin. Dahil yung asin ay mahalaga sa buhay. At kung sinabi ng ating Panginoon ang asin, tayo asin ng sanlibutan at tayo liwanag ng sanlibutan, ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin yon. Bakit ginamit ng Panginoon ang asin at ang ilaw? Dahil nung unang panahon, wala pa pong kandila. Nung panahon ng ating Panginoong Yesus, wala pa ganitong electricity. Ang meron nung unang panahon, langis, asin. Kaya nga po sa unang pagbasa, nandoon pinapalaala po sa atin na kung saan ang langis at harina ay hindi nawawala.
Ibig sabihin, ang Panginoon nagbibigay ng sapat sa bawat isa po sa atin. At ang sapat na yon ay sapat na kung saan sa pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Sa ating Ebanghelyo, kung makikita po natin at maintindihan, ang liwanag na tinutukoy dito sa atin ng ating Panginoon ay ang biyaya na pinagkakalob sa atin. Kaya kung tayo nasilayan ng liwanag ng ating Panginoon, huwag na po tayong bumalik sa kadiliman. Huwag na po tayong bumalik sa mga bagay na nakapagpapadilim sa atin. At ano ba yung mga nakakapagpadilim sa buhay ng tao? Yung po yung bisyo. That is why, kaya hindi makapag-concentrate sa ating Panginoon, lalo na po sa misa, dahil sa bisyo. Dahil ang bisyo ang kalaban ng mabuti. Kaya nga sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang ilaw hindi pwedeng ilagay sa ilalim ng takalan. Ito'y nilalagay sa ibabaw nang sa ganon ang kanyang masinagang ay makita ng tao. Ang liwanag, kaya nga sinasabi, magbigay kayo ng liwanag sa inyong kapwa. So, ibig sabihin, ang liwanag na hindi tumutukoy kung ano ang meron doon sa ilaw, kundi ang tinutukoy dito, anong liwanag o anong pagbibigay o sinasabi natin, anong natututunan po natin. Bawat buhay na nararanasan po natin, sapagkat ang liwanag ay karanasan ng tao. At kung karanasan ito ng tao, karanasan natin ito sa ating Panginoon. Hindi magkakaroon ng liwanag ang ating buhay kung wala talaga tayong realidad na karanasan na kasama ang ating Panginoon. That is why we need to stay connected with Him. Dahil siya nagbibigay ng liwanag sa bawat isa po sa atin. Kaya nga bawat pagsubok, mayroong liwanag. Ibig sabihin, very attractive ang liwanag ng ating Panginoon. Kung hindi ito attracted sa bawat isa po sa atin, bakit patuloy po natin pinakikinggan? Bakit patuloy po natin sinisulyapan? Sapagkat ang liwanag na sinasabi ng Panginoon, hindi dahil liwanag sa nakikita ng kanyang mata, kundi liwanag na nakikita ng kanyang puso. So meaning, ang liwanag ay ang kalooban ng bawat isa po sa atin. Bakit kalooban? Sapagkat ang kalooban, ang tabernakulo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan doon siya nananahan. Kaya nga po, every time na magkakaroon tayo ng liwanag sa ating mga karanasan, kung nagkakaroon ng linaw sa ating buhay, ibig sabihin, mula noon hanggang sa ngayon, nandoon ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya nga ipinadala ang kanyang bugtong na anak. Kaya kung sakaling tayo liwanagin o nagkaroon tayo ng linaw sa ating mga karanasan o sinasabi po nating natuto sa karanasan, huwag na po tayong bumalik sa mga bagay na kung saan na nakapagpapadilim sa atin. Pag binabalikan po natin ang ating mga nakalipas, na kung saan siya nagbigay ng dahilan kung bakit tayo nasa kadiliman, ano bang masarap doon? Ano bang malinamnam doon at bakit natin binabalikan? Ay bakit binabalikan nga? Kasi nga po, dahil hindi focus. Kasi nga po, kaya bumabalik, hindi pa siya natututo. Kaya nga po ang isang taong natuto at isang taong gusto magkaroon ng kaginhawaan sa isang lugar, umaalis. Kaya nga po sa buhay po natin, gamitin po natin ito sa tama. Kung ikay nahihirapan, kung nahihirapan ka sa kadiliman, pumunta ka sa liwanag. Huwag kang mabuhay sa mga bagay na alam mong mali. Pero ang tao, pilit na nabubuhay sa mali. Pero ang ating Panginoon, patuloy na sinisinagan. Pero pag sila'y tumingin sa sinag, anong ginagawa nila? Nasisilaw. Pag ya'y nasilaw, hindi na yan titingin. Bakit? Nakakasakit sa mata. Pag nakakasakit sa mata, ibig sabihin, hindi niya nakikita ang totoong liwanag, meaning may problema sa kalooban. At ano yung problema sa kalooban? At iyon ang dapat nating ayusin at dapat natin bigyan ng liwanag.
Dahil ito ang kaluluwa ng pagkatao. Itong meron tayo sa loob, ito ang nakakaramdam. Ito ang nakapagbibigay ng dahilan kung bakit ang kasama natin, pagkasama natin, mabigat ang ramdam po natin. At minsan pagkasama po natin, magaan ang pakiramdam po natin. Sapagkat ito, hindi pwedeng magsinungaling. Hindi pwedeng magsinungaling ito. Otherwise, kung ikaw ay mayroong galit, magsisinungaling ka. Pero pag ikaw ay wagas ang naandito sa iyong kalooban, kahit hindi mo siya mainanagan, makikita mo pa rin ang liwanag. Sapagkat ang liwanag ng Diyos ay higit pa sa kadiliman. Kaya kung ito higit pa sa kadiliman, wag natin ibalik ang ating sarili sa madilim. Ibigay natin ang ating sarili sa liwanag na magduduktong sa ating kapwa. Kaya sa buhay po natin, huwag tayong mabuhay sa mga bagay na alam po nating tayo ay hindi natututo o sinasabi nating nabubuhay sa mga bagay na ilusyon, mga pantasya. Kasi pag ganun po tayo sa imahinasyon, hindi po yung mangyayari. Just only in the mind. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, pag ang isang tao ay tamad mag-isip o tamad sinasabi natin gumawa, yun talaga ang mangyayari. Kaya nga po sa katamaran, doon nabubuhay ang mga masasamang elemento na ayaw po natin pero nangyayari. That is why sa buhay po natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, laging ipinapaalala sa atin ang kabutihan ng liwanag ni Kristo, ang kabutihan ng alat na ipinagkakaloob sa atin. So, ang ibig ko pong sabihin, yun po yung ating pagkatao. Yun po yung ating malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Kung meron tayong malalim na ugnayan sa ating Panginoon, kung may alat ang Panginoon sa bawat isa po sa atin, mararamdaman po yan ng ating mga kasama at patuloy po natin gagawin sa ating kapwa. Maliban na lang po tayo kung talagang tayo ay madamot. Maliban na lang talaga tayo kung sinasabing tayo ay makasarili. Always remember na tayo po bilang isang tao, titingnan po natin yung mga bagay na nakakabuti po sa atin. Mahirap man ito, pero dahil sa pag-ibig o dahil sa liwanag ng ating Panginoon, nagagawa po natin ito. Kaya sa buhay po natin, bilang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, laging iisipin na ang kanyang liwanag ay kapaki-pakinabang, hindi lamang po sa ating katawan, lalong higit sa ating kaluluwa. Kaya habang panahon tayong nagsisikap dahil sa liwanag na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa buhay po ng ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon, laging iisipin, may dala tayong liwanag. Laging iisipin na ang alat na dala po natin ay alat ng ating Panginoon at liwanag na magbibigay ng kabutihan sa bawat isa po sa atin. Meaning, kahit may kahinaan tayo, na andyan pa rin ang Diyos. Dahil kung wala ang presensya ng ating Panginoon, bakit pa tayo magsusubikap? Bakit pa tayo maglalakbay? Kaya sa buhay po natin bilang isang Katoliko, bilang isang Kristiyano, kung gusto nating gumaling sa ating nararamdaman, pumunta ka sa liwanag ni Kristo. Huwag kang pumunta sa kadiliman na magpapahirap sa iyong karamdaman. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, ang paghahain namin ngayon, si San Efren ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Efren ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang inuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Kristiyanong bilukod ng ating Panginoong Yeso Kristo, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay San Efren, kami matututo na maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaaniyahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng Kompradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kaniya. Kayo po ay makapag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan
upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalala yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.